What's up po sa inyong lahat mga kaparing, mga kapasigenyo, mga kababayan at kung saan man po kayo nandako ng Pilipinas na naroon at nanonood po sa video natin ito at isa po kayo sa mga taga-suporta ni Mayor Vico. So meron po tayong bagong update, no, kung saan ay maari nga na ma-disqualify si Attorney Ian Sia. Maari daw po ma-disqualify, 'no, dahil nga po sa kanyang sinabing pambabastos sa mga solo parent. Although joke lang naman daw 'yun, pero so sabi niya po dito, isa po ito sa mga kaalyado at kakampi, 'no, ni Mayor Vico. So sinabi niya, "Bawal ang bastos sa Pasig." Nakakagalit na kakatapos lamang ng buwan ng kababaihan at ngayong buwan ng Abril kung kailan pambansang ipinagdiriwang at kinikilala ang ating mga solo parents. Makakarinig tayo ng nakakabastos at nakakadiring pahayag sa mga babaeng solo parents sa isang pampublikong event. Ang ganitong uri ng mga salita ay hindi lamang nakakainsulto sa mga kababaihan kundi pati na rin sa ating lipunan. Again, bawal daw po ang bastos sa Pasig. Sa national position ka tapos bastos ka magsalita, bastos ka magbiro, aba hindi magandang ehemplo 'yun, especially sa mga kabataan. Eto, okay, so ito po ay galing sa Rappler, 'yun nga, matapos nga po kasi siya na isyuhan ng COMELEC, 'no, para ipaliwanag yung kanyang side at bakit hindi siya dapat ma-disqualified, 'no, sa eleksyon. Kasi I guess meron na pong naghain. Parang solo parents party list yata yung naghain sa COMELEC para ma-disqualify itong si attorney. So, although humingi naman na siya ng paumanhin sa kanyang nagawa pero, may possibility pa rin po na ma-disqualified itong si attorney Ian Siak. Po nung marinig ko po at makita mismo yung video, ako po'y masyadong nalungkot at minanage ko na lang yung sama ng loob, yung lungkot na lang na bakit kinakailangan bumaba tayo sa level ng ganyan sa pangangampanya. Hindi po ba naalala niyo po, kahit sa programa niyo, binanggit ko sa mga kandidato, respetuhan lang tayo kapag kumakandidato at kapag tayo nagsasalita, hindi lamang sa kapwa kandidato, kung hindi lalong-lalo na sa mga botante po natin. Paano na lang kapag kami mga nakapanood at sadyang may mga makakapanood ng mga bata na parang sasabihin okay lang pala na ganyang bastusan na lang tayo kapag 'Di ba? Tama. Gaya nga po ng sabi ko sa inyo sa nakaraang video natin, may mga bata pong nakakapanood sa atin na ano isipin nila, okay lang pala mambastos. Okay lang pala magbitiw ng gano'ng salita mula sa isang politiko, 'di ba? kahit pa sabihin po natin nagbibiro yan, hindi po tamang biro yan sapagkat alam natin, meron nga po kaming anti-discrimination resolution And therefore, umasa po kayo sa mga susunod na araw, hindi ko naman sinasabi mananagot ka agad. Pangit po kagad yan, baka sabihin naman piniprejudge natin. Pero may gagawin hakbang po ang COMELEC. Hindi po pwedeng ganyan. Ibalik po natin sa katinuan itong kampanyahan. Bagamat mainit, pero dapat po tayo ay nagpapakaayos kahit sa pananalita po natin. Unfair at hindi nararapat yung mga ganyang klaseng salita at kahit po joke para po sa ating mga kababaihan. So Oo. even if it's a joke, kasi pinag-usapan namin ni Doris, tingnan nyo muna yung context. Baka naman nagbibiro lang. Alam mo, nagbibiro masamang din naman biro. Exactly. So ang Masamang tirahin biro. mo, hindi yung mensahe ko, hindi yung biro. Oo. Ibig sabihin, dapat hindi ka nagbibiro ng ganyan na may parang insensitive sa Kaya nga, kababaihan. insensitive. Parang gano'n, At naman. saka mali Yes po. Gaya po, Chairman. Yung content po kasi nung biro ay medyo hindi po yung biro Kasi kahit, siyempre po madaming mga masasaktan ng mga kababaihan at kahit naman po kalalakihan. Ako po nasaktan doon dahil siyempre meron kang ina, meron kang kapatid. Pagkatapos may mga ganyang klaseng biro, maaaring directed lang po yan doon mismo sa mga nakikinig at nanonood sa kanya. Yun nga po nasa social media and therefore, pag pinabayaan naman po namin, napakawalang kwenta naman po ng COMELEC. Kung ganyan-ganyan na mga biro lang, papayagan at Sabi ng COMELEC kung hahayaan lamang daw nila is na parang napakawalang kwenta naman daw ng COMELEC. So ibig sabihin may possibility na baka ma-disqualified itong si attorney Ian Sia. Well, let's see. Galing na po mismo sa chairman ng COMELEC na kung hahayaan lamang daw nila mga yun, edi napakawalang kwenta naman nila. So, may gagawin kaya silang aksyon o kaya edi-disqualify kaya nila itong si attorney Ian Sia? Let's see, at hahayaan lang natin. Sa ating pong palagay,
kinakailangan mag-aksyon ang Commission on Election. So, Po na Okay, so narinig niyo po yung sinabi ng COMELEC chairman. May action daw po silang gagawin. Okay, kahapon may nag-file na po ng petition sa COMELEC para i-disqualify itong si Attorney Ian Sia. So, may posibilidad po na ma-disqualified itong si attorney sa pagtakbo as congressman ng Pasig. Oh, wow. So, pag nagkataon na kay Mayor Vico pa rin ang huling halakhak. Kasi alam niyo kung bakit. Sinisiraan siya niyan eh. Siya yung laging punteriya ni attorney sa mga paninira. Si Mayor Vico lagi. Ngayon, pag ma-disqualified siya, wala na. 'Di ba? Tanggal na. Wala nang easy to win na agad sa partido nila Mayor Vico. Pero ito para sa akin wag naman. Okay, hindi dahil sa gusto ko siyang pagbigyan muli. Kung hindi, gusto kong ipakita sa mga Pasigueño, makita kung paano lampasuhin ni Mayor Vico itong si attorney pagdating sa botohan. So makikita nating lahat na ang mga kalaban ni Mayor Vico ay tatalunin niya sa botohan dahil mga Pasigueño na mismo ang magsasalita kami kung sino ang mananalo, kung sino ang dapat na iboto. So para sa akin, sana naman wag siyang ma-disqualified para naman mas masakit na pagkatalo ang mararamdaman niya. Kasi nga, lagi si Mayor Vico ang sinisiraan niya. So para maging patas naman ang laban, 'di ba? Kasi baka isipin ng iba, ay nanalo yung partido ni Mayor Vico kasi na-disqualify tong si attorney. So sana hindi ganun. Kasi baka yun ang isipin ng mga taga-suporta nila. Na kaya nanalo is dahil na-disqualify yung kanilang pambato. So sana hindi ma-disqualify para lampasuhin ni Mayor Vico ang mga kalaban niya pagdating sa botohan. Okay? So yun na mga kaparing, don't forget to like and subscribe. Bye!